morning. Sabi ng Biblia, 2-3, nasa kalagitnaan. At 2-3 na nagkakatipon-tipon sa pangalan ni Jesus, nasaan daw si Jesus? Nasa ating kalagitnaan. So, welcome po ang bawat isa, bagaman tayo ay nagpapasimula dahil tayo ay dumaan sa transition, no? Halos sa lahat ng churches ay binubulabog ng diablo. Ina tayo mga kapatid, dahil ang bawat, kahit ang tansa ang laki-laki, ngayon ay nagkaroon din sila ng transition period, no? So, walang maliit, walang malaki. Ngayon, ang panahon na ang diablo ay nag-double time. Tayo man, dapat din ay mag-double time sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikipag-fellowship, dahil malapit ng dumating ang Panginoon. Bakit nabubulabog ang diablo? Dahil alam niya malapit na ang kanyang oras. Baka sakali, nagbabakasakali siya, makadapit pa siya muli ang kanyang mga tampon. So, ang bawat isa ay welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. Tayo po ay sama-sama mag-aawitan, sama-sama sa ating panalaginan at makikinig tayo ng salita ng Diyos. Ganon din tayo ay magsiselebrate ng communion. Kaya bawat isa ay umaasa akong nagagalak at maligaya sa umagang ito. Sa puntong ito, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Arlene para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, tayo po ay naririto upang ating pasalamatan at purihin po ang ating buhay na Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang awit 37:1-5. Kaya na kayo, malabo mata ko eh. Ganito po ang sinasabi. Sabi po sa awit 37:1, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mo kaibigan likunin ang gawa. Sa 2, at tulad ng damo, sila'y malalanta tulad ng halaman. Matutuyo sila. 3, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Sabi sa 4, kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Last 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Ayan. Sabi nga po, ang kahinatnan na mabuti at masama. Ayon po sa awit 37:1-5, pinapayuhan po tayo na huwag tayong mainis o mainggit sa masasama dahil may katapusan din po ito. Hindi po ito panghabang buhay. Tulad po natin sila sa halaman na madaling matuyo at malalanta. Ang nais ng Diyos ay itaon natin ang ating isipan sa Kanya. Ibigay ang pagtitiwala sa Diyos. Paano ba natin masasabi na nagtitiwala tayo sa Diyos? Sa kabila ng pagsubok, sa halip ay gawan o solusyonan natin ito ayon sa sarili nating galing. Hindi natin ito gagawin sa halip kung ano ang natutunan natin sa Diyos. Ayon sa Biblia, ang gagawin natin ay sabayan ng panalangin. Ano po ba ang natutunan natin sa Biblia? Ang mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa
sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Dahil kung mamumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, mananatili ang kapayapaan at pagmamahalan. Kaya matuto po tayo makontento at maging mapagpasalamat sa Diyos. Kasi po, ang taong nagtitiwala sa Kanya ay tutulungan niya. Amen po ba? Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat kapatid na Arlene sa iyong senior na mga salita ng Diyos. Sabi nga, sa 4, yung ako na, delight yourself in the Lord. So hanapin daw natin ang kaligayahan sa Panginoon, wag sa tao. Okay? So kahit kukunti tayo, pero meron tayong kagalakan. Sandali po tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Thank you, Lord Jesus, sa iyong pamamatnubay, sa iyong paggabay sa amin, sa iyong pag-iingat, at sa lahat ng mabubuting bagay na naranasan namin sa aming buhay sa loob ng isang linggo, Panginoon, na nilakaran namin. Thank you, Lord Jesus, na kami ay patuloy mong sinusubaybayan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko pong ilalapit sa iyo ang gawain namin. O Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin na nire-representa ng kanya-kanyang pamilya. Salamat, Panginoon, sa kanilang desire, Panginoon, na hanapin nila ang kagalakan, ang kaligayahan sa piling mo sa mga oras na ito. Tunay, Panginoon, ang iyong kalooban ay maganap sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa umagang ito patuloy ka namin itinatakas, Panginoon, at itinatampok sa pinakamataas na lugar, Panginoon. Thank you po, dakilang Diyos. Sa umagang ito ay nilalapit ko po, Panginoon, ang gawain namin. O, Panginoon, ay malugod ka, Panginoon, ang bawat bahagi, nawa ay basbasan po. Ganon din ang mga gaganaping panandahapunan mamaya, Panginoon, nawa ay basbasan po ang mga elemento na gagamitin namin, Panginoon, at ganoon din, O Diyos, dinadalangin ko rin po at itinataas sa iyo ang anak mo na gagamitin sa umagang ito, nawa ay matagpuan mo ang kanyang puso, Panginoon, na pinadalisay mo, O Diyos, nawa ang mga salita mo lamang ang aming marinig sa umagang ito, at nawa, Panginoon, itanim mo po ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. Ganoon din po, Panginoon, dinadalangin ko rin patuloy ang mga kapatiran na wala pa dito, na may ilakong po sila, Panginoon, na maging desire ng kanilang buhay, Panginoon, ang makapiling ang kanilang ang aming mga kapatiran sa oras ng pananambahan, at patuloy na desire nila, Panginoon, ang makapiling ka, lalo na sa araw ng linggo. Dinadalangin namin patuloy, Panginoon, ang aming bansa, na hindi ko po alam kung ano ang nalalagayan. Ang nakikita ko lang po sa television ay mga kaguluhan. Pero alam ko, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay sinusuko namin sa iyo, sapagkat ang laban na ito ay iyo, Panginoon. Wala po kami magagawa malibang ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming buhay. At sa umagang ito, Panginoon, amin po itinatampo ang masayang mag-aawitan upang ikaw, Panginoon, ay handugan namin ng aming papuri at pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po yung mga kapatid, tayo po tayong lahat, at kung membot-membot, ikaw ay ang mga kamay, at umawi tayo ng may kagalakan. Ito po ay panahon ng 1990s. Masaya kulay, ang buhay ng Kristyano.
Maraming salamat po sa bawat isa. So, nariminis ko yung natapa-tapa ako. No? It's a great thing naman pala yung action. No? So, napakasarap na magpatuloy na magpuri sa Panginoon. Hindi na po makaupo. At sa mga oras na ito, tayo po ay maghanda na. Ihanda na po natin ang ating mga sarili, handa na po natin ang ating puso, ang ating buhay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, nadadali ng ating Pastor Residente, si Pastor Edgar Sakili. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang umaga po sa ating lahat. Malungkot ba tayo? Amen! Yung mga inawit natin ang saya-saya, di ba? So, thank God. Ang ating pong paksa ay topic, good and faithful servant. Yan po ang ating paksa. Ang ating pong teksto, mababasa po yun sa Matthew chapter 25. Mamaya ko na po babasahin. Unahin ko lang po muna to. Pero bago po sa topic, ay gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, bakit ba tayo mahirap? Bakit ba tayo walang pera? Okay, bakit ba tayo naghihirap? No? Para sa akin, tama yung sinabi mo, pero para sa akin, hindi natin pwede saklawan kung ano gusto ng Panginoon. No? Pero, ang ating Panginoon, naglagay po yan, naglatag. No? Na kung gusto mong masagana ka, kaya nga, yung babalikan natin yung Deuteronomy chapter 30 verse 15, wala po yan dyan sa kodigo dahil ito ay intro lamang po ito. Introduction. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, alam nyo na to. Naglatag ang Diyos ng buhay at kasaganaan. Naglatag ang Diyos ng kamatayan at kahirapan. Now, life is a choice. Pumilit lamang po tayo. So, kung pinili natin yung buhay at kasaganaan, it will happen to you. Mangyayari ito dahil yun ang pinili mo. Pag pinili mo naman yung kamatayan, at yung kahirapan, mangyayari din ito sa iyo. No, yung kahirapan, alam po ninyo yung kahirapan, naranasan din po namin yan, yung kahirapan. Diba, naikwento na namin sa inyo na talagang nandito kami sa Tabor, iulit ko lamang po, year 1985 to 1990 dito po sa Tabor. Wala po talaga kami kagamit-gamit. So, hirap na hirap. Pero, kung titingnan po ninyo yung aming samahan, yung 4 naming anak na maliliit pa, no? Ang bunso namin, 1985, 2 taon, no? 1983 ipinanganak. Okay, so, kung titingnan po, hirap na hirap kami. Alam niyo ko ba, inuulit ko lang, natutulog kami sa sahig, wala kaming kama. Yung sahig, raprot pa, may dala kaming galing ng Mindanao, ng banig galing sa Muslim. Maganda yan, galing sa Muslim. Doon namin nilalakad. Doon kami nahihiga, sama-sama kami doon. Pag umulan, tumutulo.
Nabanggit ko na yan sa inyo. Yung tinirhan din ni Ate Christy. Yung tinirhan namin noon, sila ang pumalit. 11 years sila. Yun ang kwento niya sa akin, 11 years. So, yung lugar na yun, mabuti pa sila, may mga gamit na sila. Kami totally talaga wala. Mayroon kami gas na pinaglulutuan, nakabitin yung tangke ng gas, di ba? Nakabitin yan, sisindihan mo, yun na. Okay, bumili kami ng di-kuryente, electric, hindi, yung lutuan. O kalan, pero yung spring lang ang nakaikot, babasagin pag nahulog, basag. Yun. Pero hindi rin namin ginagamit yun dahil mahal ang kuryente noon pa hanggang ngayon. Hindi naman sinasabing murang kuryente lang, kaya kahit noon pa. Kaya tinitipid din namin yan, nag-uuling din kami. Pero pag inanalyze mo yung uling, pareho lang ng gas. Ang kagandahan lang kasi ng uling, makakabili ka noon ng piso, 2 piso noong panahon na 1985, nakakabili ka noon. Kaya akala mo tipid, ang gas noon mahal na yan. Okay, so yung kahirapan, halos sa lahat ng tao yan nangyayari. Nangyayari nga sa amin. Pero inuulit ko, masaya pa rin kami. Kahit kami naghihirap. Kahit ako may bisyo. Alam niyo naman, yung bisyo ko, ulitin ko rin lang ulit. Huwag na lang. Nagagalit ang asawa ko. So, alam na nila yan. Alam nyo na yan. So, kahit may bisyo ako, nandoon pa rin yung pagmamahal sa pamilya. Kaya, hindi siya nalulungkot. Bagamat, nakakakita siya sa kapitbahay, yung may-ari ng bahay, sabi ng asawa ko, balang araw, magkakaroon din ako niyan. Magkakaroon din ako niyan. Magkakaroon din ako niyan. Yung mga gamit sa loob ng bahay. Thank God. By faith, naniwala siya. Lalo na nung Kristiyano na kami. Year 1989. Ako po, 1989 nang tumanggap sa ating Panginoon. So, life is a choice. So, kung tayo sa kasalukuyan ngayon ay naghihirap, ang importante, masaya ka. Kung ano ka. Ang ganda ng message na binasa ni Ate Arlene, dapat tanggapin mo, diba? Kung ano ka. Kontento ka dapat. Ganon kami, kontento kami. At hindi nga lang yan, yung patutuo ni Pastor Dan, diba? Naawa din ako, sabi niya. Mayroon siyang pang-jeep hanggang sa puti lang. From sa puti to Alabang, lakad. Bakit ko ikinikwento to? Pero ngayon, hindi na. Nakita natin. Kami, hindi na rin. Nakikita nyo naman. No. Bakit ginagawa namin yun? Bakit ginagawa namin? Ginagawa niya. Unang-una, mahal niya ang Diyos. Ang nagmamahal sa Diyos kasi, kami ganun din. Yun, di ba? Lagi ko sinabi sa inyo, yung anniversary namin, pag-ibig lang sa Diyos. Ang ginawa namin, mahalin, ibigin mo. Tama yung binasa rin kanina, mahalin lang natin talaga ang Diyos. Wala nang iba. Life is a choice. Hindi yan ang ating topic, ha? Ito po ang ating topic. Good and faithful servant. Malalaman natin mamaya kung bakit ang introduction ko kahit mahaba para maunawaan po natin. Thank you. So natural po yan. Yung kahirapan dahil ginusto mo. Pero tingnan nyo, di ba? Si Manny Pacquiao, hirap na hirap yan noon. Kawawa naman, ipinakikita yung sapatos pag nagbubuksing siya. At sasabihin daw nung mga anak ni
Si ba yung nanay niya? Si Mami Dionisia. Uminom, pagsabi, gutom na po kami. Ang sasabihin, uminom ka lang ng tubig. Totoo, di ba? In-interview sila eh. Uminom ka lang ng tubig. So, pero ang tingnan natin, mayroon siya, anong ginawa niya? May plano siya na talagang sabi niya sa sarili niya, magtatagumpay siya sa larangan ng boxing. Eh, totoo naman. Nangyari nga. No? At hindi lang yan, ito ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Dati, lumuluhod siya, may kasamang cross. Dati, pagpasok niya sa ring, may cross. Napakalaki sa katatanggalin paglalaban na. Pero tingnan niyo, nakakilala. Di lalo siyang pinagpala. Nakakilala. So, ito ang mahalaga, good and faithful. Tayo ba ay faithful sa Panginoon? Okay. So, hindi ko pa kahaba ng introduction. Ipinakikita ko lamang po. Kung tayo ngayon ay mahirap, no? Natural. May mahirap, may mayaman. Hindi, huwag nating sisihin ang Diyos sa kahirapan natin. Kasi marami akong naririnig. O kaya minsan sa pelikula, ang sinisisi ang Diyos. Bakit mo hinayaan masunog ang aming bahay? Bakit mo hinayaan mamatay ang aking pinakamamahal? Ang sinisisi ang Diyos. Isamantalang ang Diyos ay napakabuti. Diba? Wala tayong pag-aari. Ni isa man, kahit buhay natin, buhay ng mga anak natin, ari-arian natin, bahay natin, lahat, lupain natin, hindi po yan pag-aari. O, katulad nito ang ating teksto. Babasahin ko po sa inyo sa Matthew 25, verse 14 hanggang 30. O, doon na lang po muna sa 21. Matthew 20. Mateo, pasensya na, hinahanap pa kasi ang pagkalagay hindi sunod-sunod. Pero nang i-text ko naman sa apo ko, sunod-sunod. Okay. Matthew 25, sa 21, nasaan ang 21 dyan? Pakibaba pa po. Nasaan? 21 yun. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness." Yan po ang sa 21. So, ipinakikita po, ang kwento po rito kasi, kung umpisahan natin sa 14, ang kwento, yung mayamang-mayaman, gusto mag-around the world. No? Gusto mamasyal kung saan-saan. Kaya ang ginawa nitong master na ito, kinuha niya yung kanyang mga katiwala. No? Servant, katiwala. Yung isa, pinagkatiwalaan niya ng 5 bags na gold. Malay mo, baka ang bag na yan, isang sako. Kasi napakayaman daw niya eh. So, 5 bags of gold. Nandiyan ba? Nababasa niyo ba? Mamaya, bababa pa yan. Okay, so, yung pangalawang servant, pinagkatiwalaan niya ng 2 bags of gold. At yung isa, isang sako, ay isang bag na gold. So, alam naman natin lahat dahil nababasa natin niya, anong ginawa nung unang binigyan ng 5? Ang ginawa niya, ipinangalakal, negosyo, ginawang business. Nag-business po siya. At ang sabi sa talatang yan, yun po ay nadoble. Naging 10 bags na gold. Wow! Ang malay mo, mga gold bar yun. Hindi natin masabi. Dahil napakayaman, yun ang pinagkatiwala sa kanya. Okay, bagamat sa ibang Bible, no, talento naman. 5 ibinigay na talento. No? Pero
mas pinapaniwalaan ko to eh. Kasi, yung talento, paano mo maininegosyo ang talento? Kasi bagay, kung wala kang puhunan, di ba? Pero mas gusto ko to, itong 5 bags na ginto. Okay, kaya ikinalakal niya, so mas maganda to. Ito. So, yung dalawa na binigyan, ganon din. Nadoble din. Naging 4. Yung isa, natakot. Nahukay, tinago sa lupa. Okay. After ng matagal ng panahon, bumalik na yung Panginoon. Ang sabi, sinalubong ka agad nung binigyan ng 5. Master, ito na po, yung binigay mong 5, tumubo. 10 na. Oh. At ikaw naman, yung binigyan ng 2, ganun din. Tumubo din, doble. At yung isa, natakot. Dahil masungit daw yung boss niya. Kaya kanyang itinago at ibinigay. Mababasa rin po natin yan dyan sa pagkasunod-sunod. Yung nagtago, ang sabi ng master, wala kang kwentang tao. Ikaw ay tamad, lazy, tamad ka, at makasalanan. Kaya binawit niya yung ibinigay niya isang bag na ginto. So, napakaliwanag na hindi naging mabuting katiwala ito nagtago. Ang ibig kong sabihin, tatanungin natin ngayon ang ating sarili. Tayo po ba ay mabuting katiwala ng Diyos? Amen. Yan ang dapat kong asahan. Kasi ang katiwala, halimbawa, basahin natin sa Malakay, chapter 3, verse 8, 9, 10. No? Makikita po natin dyan. Naku, masakit. Alam mo, ito ang ginagamit ni Pastor Abuloy. No? Mahirap magpangalan eh. Pero totoo, iyan ang sinabi niya eh. Naka-record sa akin eh. Sabi niya, kapag hindi ka nagbigay para sa akin, ikaw ay magnanakaw. Nakita na ba? Sa baba pa yung pinakababa. Malakay chapter 3, 8, 10. Okay. Ninanakawan niyo ako. Yun ang sabi. Sabi naman ng mga tao, sa paano kung paraan ka namin ninanakawan? Sumagot ang Diyos, sa mga ikapu at offering ninyo. Ninanakawan niyo ako. Hindi kayo nagiging tapat sa pagbibigay ng ikapu. No? Okay. Liliwanagin ko po yan, ha? Dahil, di ba noon pa, matagal na nagpasimula tayo na ang sabi ko, love offering lang ang aking tatanggapin. Pero kung may gustong magbigay ng tithes, hindi bawal. Tatanggapin din po. Tatanggapin din. Kaya lang, ngayon, dahil tayo ay nasa umbrella ng New Life, tayo ay outreach, nang makinig ako sa, minsan pumunta ako doon, mayroon talagang tithes na ibibigay. Magbigay po tayo ng tithes at bukod pa sa tithes ay offering para hindi natin ninanakawan ang Diyos. Nandiyan na ba? O yan o. Diba? Basang-basa naman. No? Yet you rob me, but you ask, how are we robbing you? In tithes and offering. You are under curse. Ito po, tayo nasa ilalim ng sumpa kapag hindi natin ibinibigay yung kanyang hinihingi. Bagamat, di ba sinasabi ko na sa inyo, yan ay utos sa mga Israelita. Di ba? Yan ang bungat ko noon. Pero, kasama tayo dyan. Kasama tayo dyan. Bakit? Sino ba rito ang Israelita? Pakitaas ang kamay. Amen. Israelita tayo.
spiritual, di ba? Uulitin ko lang uli, Galatia chapter 3 verse 29. If you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Kung tayo raw po ay na kay Kristo, kabilang na tayo sa lahi ni Abraham. O so, sa madaling salita, lahat tayo sa utos, kasali tayo. Na magbibigay talaga tayo. No? Kaya lang, inuulit ko ulit, bakit ko yung bungad noon, bakit ayaw ko ng tithes? Kasi ayaw ko kontrolin ang pagbibigay sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Ayaw kong limitado lang, hanggang 10% lang. Kaya kami ni Mrs., kami ng asawa ko, hindi kami nagbibigay ng ika-po dahil ang ibinibigay namin, ika-15, ika-20, minsan pa nga ngayon, ika-50. 50% of gross income, yun po ang ibinibigay namin. So hindi ko kinokontrol kasi kaya ko ibinibigay yun, dahil sa pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal natin. Kaya ganon kami magbigay. Di ba sabi sa Bible, huwag nating bubusalan ang baka habang gumigiit. Kung ikapo lang ang ibibigay natin, binubusalan natin. Pero kung nagbigay tayo because of love, dahil mahal natin ang Panginoon, hindi ka na uutusan. Hindi na tayo utusan. At hindi na tayo lilimitahan sa gusto nating ibigay. Minsan nga, narinig ko rin si Pastor Dan. Sabi niya, alin ba ang ibibigay ko? 500 o itong mas malaki? Diba? Ang gusto ni Lord, sabi sa kanya, yung malaki, bigay mo. Kung talagang mahal mo ako. So, pag-ibig. No? Pero hindi ko kayo tinuturoan na huwag kayong mag-isa po. Hindi ko kayo tinuturoan. Kung ang yun lang ang gusto ninyo, kaya lang, sa 10, basahin po natin, lagi kong inuulit, kapag tayo ay magbigay, walang motibo. Alisin po natin ang motibo. Ano po ba yung motibo sa 10? Di ba? Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Pag hindi ko binuksan, sabi niya, subukan niyo magbigay, pag hindi ko binuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala. At kung mayroon man kayong bodega, mapupuno ang bodega mo sa blessing, sa pagpapala. Totoo po yan. Dahil nangyari na sa amin eh. Ginawa niya na yan. Kaya lang, ang gusto ko pong alisin natin, Lord, magbibigay ako ng 10,000, ibabalik mo times 10, 100,000. May motibo. Pag may motibo tayo, hindi yan pag-ibig. Hindi yan pagmamahal. Ang mahal mo, sarili mo. Makasarili ka. Para ka lang namimingwit. Di ba lagi kong itinuturo yan? Papainan mo, bibingwit ka, makakahuli ka ng isda. Pera na yan, malaki na yan. So, magbibigay ka ng 10,000, ibabalik 100,000. Wrong motive. Hindi po mangyayari yan. Kaya inuulit ko, kaya tayo love offering, kasama na lahat yan, yung tithes, more than tithes, at yung offering, any amount, kung magkano bukal sa iyong kalooban. So, nililiwanag ko lang po, bakit? Sabi ko nga, under tayo ng new life, na iyan ang itinuturo, we should obey. No? Maging tapat po tayong servant. Okay. So, ikwento ko sa inyo, mababasa po yun.
sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 2, nandiyan po yan. Unang Samuel chapter 2. Ito po yung kasaysayan ni Sacerdote Eli. No? Yung iba, Eli, English, no? Sa Tagalog, Sacerdote Eli. Yan. Okay. Na siya ay matandang-matanda niya. Matandang-matanda na siya. Namatay nga siya sa edad na 98. Mayroong mga rumors, may mga naririnig. No? Pero bago ang natin pakikilala ko si Sacerdote Eli. Si Sacerdote Eli po ay Levita. Lahi po siya ni Levi. At itong mga Levita, sila lamang po ang magiging high priest. Ang sabi sa Bible, siya ang magiging sacerdote, high priest pag sinabi. Pero yung mga anak niya ay sacerdote rin. May dalawa siyang anak, si Sacerdote Eli. Kaya lang may rumors, alam mo naman, no? Kahit dito sa atin di ba? Mas mabilis pa yung rumors, mas mabilis pa yung hearsay, yung sabi-sabi, no? Dito hindi pa buntis pagdating doon. Dito buntis pala pagdating doon sa chismis, nanganak na. No? Di ba ganun ang ugali ng tao, karamihan. No? Kaya dito rin, noon pa, nakarinig na si Sacerdote Eli na ang kanyang mga anak ay masasama. Ang kanyang anak, yung mga babae sa tabernacle, sa entrance, ginagawa nilang babae, at yung mga handog para sa Panginoon, ginagawang pulutan. Mayroon silang tinidor na napakahaba. Itutusukin nila. So, ganun ang ginagawa. So, ang sabi ng makarating kay Sacerdote Eli, sinaway niya mga anak niya, sinabihan niya, huwag niyong gawin yan. Dahil ang sabi niya, kung ang tao sa kapwa-tao nagkakasala, may mediator, may namamagitan, ang Diyos. Ikaw, nagkakasala kayo sa Diyos. Kasi yung mga handog para sa Diyos, ginagamit nyo kung saan-saan. Nilalapastangan ninyo ang Diyos. Dahil dyan. Okay, so, sinaway, bagamat, hindi tuluyan. Halimbawa, kung ako yun, kung ako si Sacerdote Eli, ang gagawin ko, tatanggalin ko sa posisyon. Hindi sila karapat-dapat. Bakit tatanggalin? Damay ako. Dahil ako ang high priest. Ako ang sacerdote. Kaya nangyari kay Sacerdote Eli, ang sabi ng Diyos, alam mo nang masama ang mga ginagawa ng anak mo. Yan ang mababasa natin yan. Subalit, mas binanigan mo, sabi ng Diyos, mas binanigan mo ang mga diya't at mas mahal mo ang mga anak mo kaysa sa akin, kaysa sa Diyos. Mas mahal daw. Kaya, curse, isinumpa. Kaya itong si Opni at si Pelis, mamamatayan. Sabay, yun ang sabi dyan sa huli. Mamamatay sila ng sabay. At hindi lang sabay, dahil mas mahal pa ni Sacerdote Eli ang mga anak niya kaysa sa Diyos, kasama siya ng mabalitaan niya kasi nag-iiyakan na, mga Israelita nag-iiyakan. Kasi pare yun sacerdote, yung dalawa, nag-iiyakan, patay yun sa labanan. Nang mabalitaan ni Sacerdote Eli, ano ang nangyari? Nakaupo siya, na sobrang taba, natumba ang upuan, balik ang liig, patay. At simula doon, isinumpa sila na ang pagkasaserdote ay hindi na mula kay Levi. Hindi na mula kay Levi. So, ang gusto ko ipakita rito, kapag ang isang tao, katulad ko, na ipinagkatiwala sa akin to, iingatan ko na huwag kayong umawasan. Yung mga gumagawa ng hindi tama, ang sabi sa Tito, chapter 3, verse 10, itakwil mo
ang mga lumilika ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Utos ng Diyos yan. Kasi pag hindi ko yan itinakwil, hinayaan ko lang na mawasa kayong lahat, kasama ako sa parurusahan, katulad ni Sacerdote Eli. Kaya ako, alam ko yung aking katungkulan. Saka ako naniniwala, tayo kahit kakaunti, quality tayo. Unti-unti na tayo natututo. Ang sabi nga sa 1 John chapter 2, verse 19, hindi ko na sinulat yan. Ang sabi, kapag hindi atin, aalis yan. Dahil kung sila ay atin, hindi yan aalis. Kaya nga ang tanong, kanina may nabasa ko tungkol sa born again. Born again kaya sila? Kasi ang born again, di ba tayo dati hindi born again? Na-born again tayo ng makakilala, di ba? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang sabi dun sa 17, ang mga nakipag-isa kay Yesu Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, siya'y bago na. New born. Kaya tayo ay born again. At sabi rin sa John chapter 3, verse 5, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Okay, kung tayo po ay born again, di ba? Alam natin yan, born again in spirit. At hindi lang yan, pag tayo ay born again, kapamilya na tayo. Lahat ito, ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. We are body of Christ. Born again. Ang ibig sabihin ng born again, we are family. Magkapamilya na tayo dahil tayo ay born again. Pamilya na. So kung umalis ka, hindi ka kapamilya. Kapuso ka. Di ba dalawa lang naman yan? Kung hindi kapuso, kapamilya. Okay. Okay, so wala po tayong magagawa dyan. Dahil kung born again yan, kapamilya natin yan, sama-sama tayo dito. Di ba, lagi lang naman ang sinasabi ko, tayo sama-sama magpuri, magpasalamat sa Diyos. Yung sinabi kanina ni Ate Arlene, napakaganda nun. Sama-sama po tayo, yun ang napakahalaga. At magdala po tayo, isa. O kahit sa loob ng 6 na buwan, isa lang madala mo, sa isang taon, 2 ang madala mo, lalago po tayo. Magiging kapamilya natin sila. Magiging born again. Lahat tayo. Kaya, ba't ko nabanggit yan? Ako po talaga, dahil ako ang itinilaga ng Diyos para dito, para pangalagaan kayo. Yun, ulitin ko, yun ay noong day by day pa tayo. Kasi pag day by day, uulitin ko, tayo po ay corporation soul. Ano ang ibig sabihin ng corporation soul? Ang pastor lang ang magpapatakbo. Ang pastor lang ang kukuha ng mga workers. Siya lang ang day by day. Walang BOT. Pero dahil tayo ngayon ay hindi na day by day, tayo ay si Jesus ang daan, no? Christian ministry, and then nasa ilalim tayo ng New Life Outreach. So, at nag-register tayo, siguro malapit nang lumabas, no? Mga 1 week na lang siguro. Nag-register tayo, nakapirma ang BOT, 5 kami. Ang nakasulat, aggregate. Pag sinabing aggregate, may BOT. Pag sinabing corporation soul, walang BOT. Kaya ngayon, dahil mayroon tayong BOT, nasabihin ko sa inyo ang katotohanan, kaya sa darating na July 15, second Monday of this month, July,
mayroon na naman po kami pagpupulo. Kasi lahat ng desisyon na mangyayari dito ay hindi na po sa akin manggagaling. Nakukuha po ba? Ang DOT po ang magpapatibay kung ano ang gustong gawin. Yun po ang magpapatibay. Ang DOT. Hindi na ako powerful. Nakukuha po ba ninyo? Kaya aggregate na tayo, may board of trustee na. Kailangan po yan. Dahil ako man, nang itayo ko ang si Jesus ang daan, year 2022, September 2022, mayroon po kaming aggregate. Nang itayo ko po. Ang chairwoman si Ate Lemi. Ang secretary si Ate Christy. Ang treasurer si Ate Mel. Masasabi ko nga pala sa inyo, 2 na po ang pananambahan natin. Ngayon, 15 tayo. Maaaring mamaya, more than 15 pa. No? Dahil marami daw dadalhin. So, ito, dapat dalhin ko rin sa BOT na magkakaroon tayo ng pangalawang pananambahan. Hindi ko na po inaabot sa BOT dahil nakita ko needs, very emergency. Parang kailangan, parang yung aggressive nila ay huwag buhusan ng tubig. Tinanggap ko kaagad. Wala namang masama. Dahil ako bilang pastor, may karapatan pa rin na gusto nilang magpa-Bible study, karapatan ko yun. Gusto nila katulad din ito, pananambahan, hindi ko pwedeng tanggihan. Nakukuha po ba ninyo? Pero pag talagang malago na tayo, dadaan lahat yan sa proseso ng BOT. O, bakit ako napunta dyan? Maaga pa naman, no? So, doon tayo sa katiwala. Alam po ba ninyo, di ba sinabi kanina? Sinabi ni Sacerdote Eli, ang sabi niya, pag ang tao sa kapwa-tao nagkasala, may mediator, ang Diyos. Pag tayo nagkasala sa Diyos, walang mediator. Kawawa ka. Noong panahon, noong lumang tipan, wala pa si Jesus. Noon, si Jesus hindi pa ipinapanganak. Inihula pa lang. Mababasa natin yan sa Isaiah chapter 9, verse 6. Inihula ni Propeta Isaiah, ang sabi doon, sapagkat may ipapanganak ng isang sanggol na lalaki na siya ang mamamahala sa atin, siya ang mabuting counselor, siya ang walang hanggang ama, no? Pagkatapos siya pa rin ang prinsipe ng kapayapaan. Okay, so kailan lang ipinanganak, di ba? Ipinanganak si Jesus kailan lang? 2,000 years ago. Yung sa panahon ni Sacerdote Eli, hindi pa po pinapanganak. Kaya tayo ngayon, mapalad, mayroon tayo mediator sa Diyos. Kapag nagkasala tayo sa Diyos, di ba? Mababasa sa Timothy, 1 Timothy chapter 2, 5 and 6, si Jesucristo ay taga-pamagitan, mediator. Kaya nga, kung tayo ay nagkakasala, no? Sagot ni Jesus yung kasalanan natin. Kaya nga ang itinuturo namin ni Pastor Dado, yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, pati yung kasalanan mong darating, bayad na. May nagbabayad si Jesus. Kasi siya ang mediator. Kaya nga diba sa 1 Corinthians, ang sabi sa 1 Corinthians, darating ang panahon, tayo mga namatay na, at pati yung mga buhay pa, sa Thessaloniki rin, mababasa yan. Sabay-sabay tayong aakyat. Ito-turn over tayo ni Jesus. Si Jesus ang sasalubong sa atin sa taas. Ito-turn over tayo sa Ama. O, halimbawa, lagi ko itong ini-example, nakita ng Ama. Ay, si Pastor San Miguel, bakit kasama yan? Kasalanan yan nasa unahan si Jesus. Ang sasabihin ni Jesus, ay, yung kasalanan ni Pastor San Miguel, binayaran ko na po yan sa krus ng Kalbaryo. Siya ang namatay na ako dapat mamatay sa krus. Siya ang namatay, inako niya. Kaya, may mediator tayo. Mapalad tayo. Mapalad tayo.
Ito, iniulit ko lang itong turong ito, pero alam ko mayroong hindi maniwala dati na kasamahan natin. Ayaw niyang maniwala na may namamagitan. Ako, naniniwala ako nasa Bible. May mediator tayo. Okay, so, di ba ang sumpa si Sacerdote Eli, ang sumpa kay Sacerdote Eli, putol na ang ipinangako ko na sa lahi ni Levi magmumula ang sacerdote, ang high priest. Naputol po. Bakit? Bakit naputol? Mababasa po natin sa Hebreo chapter 7. Yan, mahaba-haba po yan. Sa Hebreo chapter 7, si Melchizedek ang unang tumanggap ng ikapok. Ayan. Si Melchizedek ay hari ng Salem at hari ng kapayapaan at hari ng katarungan. Yun. At ang sabi diyan sa Bible, walang alam kung saan ang galing si Melchizedek. Saan ba ito? Biglang lumitaw na lang. At siya ang binigyan ng kauna-unahang ikapo ni Abraham. Kasi si Abraham, napuksa niya ang mga kaharian. Pag napuksa mo ang isang kaharian, lahat ng mga gamit, mga gold, kung ano pa man, kanya na. Pero, number 1, nagbigay siya ng 10% kay Melchizedek. At kung pag-aaralan natin si Melchizedek at si Jesus, pareho. Kaya lang, ang pagkakaiba ni Jesus, si Jesus po ay may nanganak, si Maria. May pinagmulan saan siya nanggaling. At namatay, napako sa cross. Alam natin, si Melchizedek, wala. Pero pareho sila ng katangian. Si Melchizedek po ay, ang tawag sa kanya, sacerdote magpakailanman. High priest magpakailanman. Pero kung itutuloy-tuloy po natin, si Jesus po ay sacerdote rin magpakailanman. High priest. Pareho sila. At kung si Melchizedek ay hari ng kapayapaan, si Jesus, yung binasa mo kanina sa Isaiah chapter 9 verse 6, prinsipe ng kapayapaan. No? Pero, Jesus Christ is King of Kings. Si Jesus, hari ng mga hari. So, ipinakikita si Jesus mas mataas kay Melchizedek. Saka unang-una, wala nang pinanggalingan. Paano ito ba? Paano nangyari ito? At binigyan pa. Alam niyo po ba, ang 10% nagpasimula kay Levi. Si Levi, kaya nga lagi nasa bulletin board, hindi ko inaalis. Anak po siya ni Jacob. Si Jacob, na tinawag na Israel, may anak na 12. Ang una, si Ruben. Pangalawa, Simeon. Pangatlo, si Levi. Pang-apat, si Judah. Okay, so si Levi, ang pinakakuan na siya lang ang tatanggap ng ikapo. Si Levi. Kaya lang, naputol nga dahil sa kasalanan ni Sacerdote Eli. Kaya tingnan ninyo, si Jesus po, hindi lahi ni Levi. Kasi kung babasahin nyo na naman dyan, yung genealogy, yung si Jesus ay lahi ni Abraham. At yung lahi ni Abraham, bilangin po natin, si Abraham anak niya si Isaac, si Isaac anak niya si Jacob, si Jacob anak niya si Judah, pang-apat po si Judah, sunod kay Levi. Si Judah ang lahi ni Jesus. Kasi ang Diyos, ang gusto ng Diyos, magmula kay Judah ang mga hari. Pero tingnan nyo, King of Kings, Jesus. Pero siya rin ang sacerdote magpakailanman. Kasi naputol na nga yung pangako ng Diyos na sa Levi,
magmumula. Pero dahil sa kasalanan ni Sacerdote Eli, tinanggal na po yung pangako ng Diyos. Kaya mismong si Jesus ay saserdote magpakailanman. Ito pa, pansinin nyo, yung mga saserdote noon na mula kay Levi, namamatay po yan. Pag namatay, papalitan. Pag namatay, papalitan. Pero ang sabi ni Jesus sa Hebreo, ikaw ay saserdote magpakailanman. Kasi means once lang siya namatay, pero hanggang ngayon, buhay siya. Kaya siya pa rin ang high priest. Kaya nakalulungkot, may mga umaangkin magpahanggang ngayon, hindi ko nababanggitin. Pero alam niyo yan, high priest daw sila. Ang high priest, si Jesus. Okay. So, ipinakikita lamang po rito yung ikapo na wala pa si Levi, nagbigay na si Abraham. Siya ang isang magandang example. Pinakikita. Okay, so, bahala na po kayo. Ito na ang sinasabi ko sa inyo dahil mayroon pa tayong banal na hapunan. Bahala kayo. Kung gusto nyo more than ikapo, bukal sa inyong kalooban, tatanggapin po dito. Pero kung ayaw nyo pong magbigay ng ikapo, wala pong problema. Kasi yun nga sabi ko, love operate lang dito. Okay? So napakahalaga po na maliwanagan po natin. Pero kami di ba meron pa sinasabi, ang sabi nga dyan sa itong kanina, yung pag hindi ko buksan ang durungawan, no? Ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala, di masamang motibo yan. Di ba? Masamang motibo. Sabi ko, wag, dapat tayo magbigay ng walang motibo. Dahil kaya tayo nagbibigay. Dahil mahal natin si Lord. Mayroon pa rin po kasi tayong mababasa sa Matthew chapter 6 verse 2, hindi ko na rin po dyan nilagay. Ang sabi po doon, kapag nagbigay ang kanan, huwag mo na ipaalam sa kaliwa. Dahil pag pinaalam mo sa kaliwa, bayad ka na. Ibig sabihin, katulad ko, di ba sinasabi ko sa inyo, ang ibinibigay ko, more than ikapo. Bayad na ako. Pero, hindi nga ako after money. Hindi nga ako yung, kaya ako magbibigay. Dahil, ang sabi doon, pagpapalagin ka lalo, i-secret mo lang. Dahil ang Diyos ang magbibigay. Di ba sabi ko nga, pag nagbigay ako, walang motibo. Okay lang sa akin na hindi niya ako bigyan. Nakukuha po ba natin? Dahil, kaya ko sinasabi, just to encourage us. Dahil, napabuti naman po kami ng ginawa namin ng asawa ko. Dahil ang Diyos talaga ay hindi umuutang, hindi nagpapautang, babayaran ka kaagad. Kaya yun po, dyan po tayo magtatapos. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay naaralan ng napakahalaga na kung kami po ay magbibigay, kinakailangan po bukal sa aming kalooban at ito po ay pagbibig. Nalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. At Maraming salamat po, Pastor, sa mapanghamong mensahe ng buhay. No? Basahin po ang Malakay, bagamat ito ay sa mga Israelita, dahil Israelita din tayo, cover din tayo, pero mapalad tayo dahil dito, ang gusto lang ni Pastor na ibahagi sa atin ay hindi yung ikapo, kundi love offering. Pag sinabi natin love offering, hindi yun nakabase sa 10%. No? Kundi yun sa pag-ibig. Kasi, bagamat ang 10% na yan ay naging practice na ni Mr. Colby. No? Sa kanyang panahon, ang ginawa niya, ang 10% ng kanyang income, kanya. 90% binigay niya sa Panginoon. So, ano nangyayari sa kanya? Hindi naman to prosperity gospel, no? Pero ito ay isang patotoo lamang na kapag nagmahal ka sa Panginoon,
higit pa ang pagmamahal ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Marami pa, hindi lamang si Mr. Colgate ang naging ganyan. 10% kanila, 90% pinabalik nila sa Panginoon. Katwiran nila, hindi ko naman pag-aari ito. Ay, huwag natin, no? So, ang lahat ng bagay na ito ay pag-aari ng Panginoon. Ang mga tinatangkilik natin ay, sabi nga doon sa kwento ng Biblia, yung binigyan ng 5 bags of gold, 10 bags of gold, 1 bag of gold. Yun ay galing sa Panginoon. Ha? Pinapamahalaan lang. Binibigyan lang ayaw ng Diyos ng panahon na matutong mamahala. Maging sa buhay natin, pamahalaan natin ang maayos ang ating buhay, ang ating pamilya, lalo na ang ating spiritual life, because we are just passing through. We are just journeying dito sa mundo ito. Dito ang permanent place natin. At dito masusukat ano ba ang pagmamahal mo sa Panginoon. Yan ano ba kaibig ang Panginoon. At sa yung mediator, wala pong mediatrix po. No? Kasi si Mary po ay nakahimulay. Actually, si Mary ay natutulog pa ngayon, inaantay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Meron tayong mediator, yung sinabi ni Pastor na habang buhay ay buhay. No? Nung siya ay nabuhay, forever na siyang buhay. Buhay siya sa atin. Nasa ating kalagitnaan siya ngayon. Kaya salamat, Pastor, sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang ating pag-aandon. Okay? Sandaling manalangin, panalangin natin ang mga handog na naligo. Dakilang Diyos, salamat po sa ang mga kamay na naghandog. Salamat po Diyos sa pagbabahagi namin ng aming mga handog at ikabot. Lord Jesus, sa paalaala, Panginoon, na meron kami tungkulin, Panginoon, na ibalik sa iyo dahil sa aming pag-ibig. Lord Jesus, nawa ay magamit ito, Panginoon, sa pagpapalago ng evangelisasyon sa iglesia ito. Bagamat ko, konti kami, Panginoon, pero alam ko, ikaw ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa amin. Itanim mo po sa aming mga puso, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. At sa bahaging ito, sa sandaling pagbabalita, sa Thursday, meron tayo uling round table number 6 na panalangin natin na walang magkasakit, para matuloy na po ang ating round table number 6. Para po sa mga July celebrants, sa July 2, nag-celebrate ng birthday si Sofia Cuenca. Noong July 3, si Soma Ramos. Sa July 11, si Angie Orig. At saka sa July 17, si Danica Vinasoy. Pag po nakita natin sila, batiin po natin sila ng happy birthday sa kanilang kaarawan. Ngayon naman po ay nasa bahagi na po tayo ng pagganap ng banal na hapunan sa umagang ito. Tinatawagan ko na po ang dalawa nating pastor. Hello.
paalaala lamang po sa mga tatanggap ng banal na hapunan, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga, ang iba sa inyo ay mahihina na, sakitin, at ang iba nga ay namatay pa. Kaya, yung mga below 12 ay hindi rin po pwedeng kumain ng tinapay na ito. Tinatawagan ko po ang magsiserve si Ate Ana at si Ate Lisa na magbibigay ng tinapay. Una si Ate Ana, distribute mo na po ang tinapay. Pangalawa, Ate Lisa. Thank you. Inaanyayahan pong tumayo ang mga may hawak ng tinapay at kupa. At sabay-sabay po natin kakainin mamaya ang tinapay. Kaya po natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo, nang gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay gumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-pirasi ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay po tayo. Matapos maghapunan, tumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Sige tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang nito, maging sa pag-alaala ng iyong ginawa sa krus, ng Kalbaryo kung saan nabayuba yung physical na katawan at ito'y naging broken, Lord, para sa amin. At yung banal na dugo, Panginoon, na bumuho sa krus ng Kalbaryo para kami ay malinisan, Panginoon, at maging banal sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa aming pag-alaala ng ginawa mo sa krus, Panginoon. We proclaim the Lord's death until you come. So we thank you, Lord, sa araw na ito, patuloy ka mapupurihan sa aming mga buhay sa babaeng ito. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakapuna po ang kapulungan. Para po sa iba pang mga church concern, mamayang hapon po, mga banda alas 4, dahil po sa urgency ng request ng mga orgulyo, dahil mga tulog daw ang mga kasama niya. Ayaw naman niya, siya lang ang nagsisimba. Gusto niya kasama daw ang mga anak niya. So sabi niya, kung maaari, meron din pang hapon na gawain. So, yun po ay dala ng urgency. So mamayang hapon alas 4, meron din gawain dito, kaya hindi na tayo mag-aayos muna ng mga upuan pagkatapos. So, para pa sa ibang mga church concern, tinatawagan ko po si Pastor Dan.
ilalabas yung ating certificate. Yun, yung certificate niya. Digital certificate. Nakakatuwa yun kasi ano siya, legit. Parang yung lehitimong naka-register ang gawain. Hindi siya kolorum. Ano yung kolorum, di ba? Pag mamasata kayo, panghuli ng pulis, may bayad, di ba? May fine. At least dito, di ba, tumatanggap tayo ng mga offerings at gawain. So, nire-report din po yan. Kasi pag nakuha natin yung certificate sa SEC, ang next na registration po niya sa BIR. Tapos, kung naman yung mga next steps. So, nakakatuwa ang ginagawa ni Lord. Amen? And yung kanina nga, nabanggit ata ni Pastor, yung kahit maliit lang tayo, huwag natin siyang tignan na parang, maliit naman natin, yung mga church CCF, ang laki-laki, mga ganyan. Yung mga yan, established na yan, may pangalan na yan. Kaya yung mga, tas may TV, TV ministry yung mga yan. So hindi natin pwede compare yung gawain sa mga ibang gawain. So, tignan natin kung ano yung ginagawa ni Lord sa ating kalagitnaan. And sabi nga nila, di ba lagi lang sinasabi, the grass is greener on the other side. Dito to yun. The grass is always greener where you water and cultivate it. So kung nasaan ka, dinidiligan mo yan, inaalagaan mo yan, di ba? Lalago talaga yan. Natural growth yan. And sabi nga ni Jesus doon sa John 12 verse 24. Unless, most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat, isang butil, falls into the ground and dies, it remains alone. So, ibig sabihin, pag yung butil niyan, dito mo lang ilagay, hindi yan tutubo. Diba? But if it dies, it produces much grain. Ibig sabihin, ang butil, kailangan mo ilagay sa lupa, sa ilalim ng lupa, para mamatay. At pag namatay na yan, saka siya usbong, di ba? Yayabong, mamumunga. Okay, so ganun po yung principle. Lahat po tayo dito seed. Kaya praise the Lord, merong mamaya 4 o'clock service eh. Di ba? Sabi ko, okay yung ginagawa ni Lord kasi talagang merong hunger and thirst. Kaya kanina nga, habang nag-message pa, so kachat yung mga kabataan eh, kasi natanong ko nasang kayo, ganito, nasabi nung isa, basta di ako makatin, pasensya na, late kami nagising. Sabi ko, late, okay lang, pero pa-prioritize yung Saturday mo. Alam niyo yung Sunday service, huwag kayong magpupaya. Kasi nakita ko yung story ng isang kabataan, nasa galing basketball game, alas 12 ng hating gabi. Sabi ko sa kanya, ako 2 a.m. nang galing kasi nagpulang kami sa construction site sa North Harbor. 2 a.m. na ako nakauwi ng bahay. Late din ako nagising. Pero nandito pa ako sa church. Sabi ko sa kanya, prioritize natin yung spiritual growth natin. Kasi hindi yan, parang hindi excuse na dumaan yung linggo, sasabihin, Lord, pagod ako. Diba? Ganun yan eh. May mga excuses, di ba? Yung parang yung nag-aalaga ng baboy. Laging ganun eh. So, dumating yung pastor sa bahay niya. Okay na ako, ay pastor, may baboy akong inalagaan eh. Laging ganun yung Bible study. May baboy po eh. So, palaging ganun, ini-invite sa church. May kainan sa church. Merong potluck. Sumama ka. Pastor, yung mga kasama may baboy eh. Tapos, dumating si Lord. Pati sinama na lahat ng mga anak niya, di ba? Tapos nakita niya, Lord, teka. Iwan ako, sabi ni Lord sa kanya, yung baboy eh. What a joke yun, di ba? Pero sometimes kung ano yung pinapriority natin, di ba? Yun yung laman ng puso natin, yun yung lumalabas, di ba? Sa bibig, sa actions, di ba? So praise the Lord at maraming ginagawa si Lord sa ating kalagitnaan. Di ba? Hindi man siya malaki, na parang parang may mga kasi ganun, iba, yung tingin ng tao, sana ganito, sana may drums, sana may gitara, wala eh. Pag-pray natin, di ba? Kung ano yung hindi nyo nakikita dito, simulan po natin pag-pray. Amen? Kung gusto nyo somehow na may aircon, simulan natin pag-pray. Lord, salamat po sa mga taong dadalhin nyo, nakikita nyo yung mga kabataan, yung mga mapupuno ito, simulan natin pag-pray. Pag-pray natin palagi. Nagsisimula po lahat sa prayer. Amen? So, this Thursday, I pray, walang magkasakit. Kasi yung last, kasakit si Kuya Edgar, yung kasama namin sa board.
2,000 BB. Kasi pag nag-miss ka ng isa, hindi ka na magme-makeup, class, uulit ka sa 1. Di ba? Sayang. Nasa 6 na tayo, di ba? 6. So, pray natin na wala magkasakit and tuloy-tuloy na tayo. Amen? So, I think yun lang ang by the way, this coming, wala yung mga kabataan eh. Ano yung taon ka na? Ayun, sakto. Sa New Life kasi magkakaroon ng youth camp. Pero sa October pa. Okay? 3 days yun. 3 days ha. Sarap na, no? Doon sa Kaliraya. Kaliraya sa may Rizal. Wala akong pero masaya yun. Yun yung mga bagay na hindi ko makalimutan mula nung kabataan ako, mula nung nakakilala ko sa Panginoon, tapos nag-youth camp. 1 week nga kami sa Batangas eh. Dalawa yung youth camp, tapos mission trip, hindi ko makalimutan, 17 ako, 18. Yun yung mga moments na So, it is October, yung siyempre ng mga kabataan. Disrupt Camp, October 31 to November 2. Bakasyon yun. Okay. Now, ang cost kasi matutulog sila doon, kakain sila doon, ang cost ay 2,500 pesos. Okay? 2,500. Huwag niyong isipin ang cost. Okay? Magre-raise tayo ng funds. In fact, meron na akong mga nakakausap, mga kasamahan ko sa New Life, doon sa main, sabi, Kuya, Pastor, Kuya kasi tawag sa akin doon eh. Okay? Dito, Pastor ako, doon, Kuya tawag sa akin. Kasi mas prefer ko yung Kuya. Kuya or brother. So, sabi niya sa akin, Kuya, yung mga youth, kasi kinikwento ko yung mga youth na dinala ko doon. Kasama natin sa Disrupt Camp. So, this is coming, so, sige, Kuya, mag-raise tayo ng sponsorship. So, siya nga willing mag-sponsor ng dalawa eh. Agad, di ba? So ngayon, mag-list lang tayo ng mga kabataan, sino gusto. Tapos, planuin natin. Tinuro ko yan sa New Life dito sa Tansa. Lahat ng mga youth na gusto mag-youth camp, pinag-iipon nila. Masaya to, 3 days to, na makakasama ng mga youth, mag-aaral kayo salita ng Diyos, iba yung youth gathering, iba yung youth. So kasama na yung transportation doon, facilities, accommodation, sa food. So, masaya. Ay, hindi nyo makakalimutan yun. Totoo. Yun ang announcement sa main. Tapos, I think let's take it step by step. Tayong parang maaligaga na. Bagal naman ang growth, di ba? Bagal naman. Musulpot yung mga bas, mawawala, gano'n. Ito nga, nag-training ako ng praise and worship, 4 na kabataan, wala na yun. Yung isa, napunta ng Batangas, dalawa, napunta ng Batangas. Dahil hindi na nila makasama itong nasa Batangas, kasi nga yung nanay niya nag-alaga sa farming. So, tinutulungan natin, which is good naman, di ba? Hindi naman masama yun. Baka doon na daw siya mag-aral. So, siya yung leader si Edjan. So, nung mula hindi siya hindi nakapunta yung iba. So, kausap ko naman yung isang nandito na siya mismo pumunta rin. So, gano'n. Let's take it, let's pray for them. Pag di natin makikita, huwag natin pagalitan na judge ka ni Lord. May mga gano'n kasi paparusahan ka ni Lord, hindi ka pupunta sa church. Hindi ka si Lord eh. Hindi ka ako bilang tatay, hindi ko magawa yun sa anak ko eh. Di ba? Dahil mo, nagkamali na anak mo, siyempre pagagalitan mo, pero anak mo pa rin. Hindi mo palalayasin ng bahay. Same thing din si Lord. Di ba? Family to. Pag hindi nagpakita sa church, next Sunday, huwag ka naman pakita. Di ba? Doon ka na sa mundo. Ganun eh, di ba? Huwag tayo ganun. Ipag-pray natin sila, i-welcome pa rin natin sila, i-follow up natin sila. Kasi mga babies yan mga yan. Mga babies, kailangan ng alaga, ng aruga. Diba? Hindi yan tulad natin na nakakatayo, diba? Nakakapaglingkod. Diba yun? So, pag-pray natin sila. Amen? Natin, okay? So, yun lang po ang aking wala akong Salamat po, Pastor. At alam ko, may excite ang mga kabataan kapag nalaman nila. Ano yun, Pastor? October 31 to November 2. Magpalista ka na. Dahil ikaw ang unang nakarinig. Ikaw na yung
Siya na kuha ng mga sponsorship. Oo, ikaw na ang napakapalad Libre, mo. libre ka na. No? Makalay ka, ikaw lang muna dito. No? Talagang sinahod mo ang ulan ngayon. No? Anong malay mo yung 2-5, happy kami ni Ate Lynn. Meron naman sponsor galing doon sa main. Meron sa main, no? So, mapalad si ate. Na? So, ikaw ang unang nakatanggap doon sa nag-sponsor ng dalawa. No? So, maraming salamat. No? Dito naman pwede rin naman tayo mag-sponsor kahit patak-patak tayo kung gusto natin para makapag-sponsor tayo. Hindi naman kailangan na 2.5 ka agad ang isang tao dahil mabigat yun. No? Pwede naman tayo mabigay 300, 500, 200, 100, depende hanggang sa makaipon tayo. No? Sabihin natin yan sa mga kabataan. So, masaya ang buhay ng isang Kristiyano. No? So, salamat sa bawat isa na nandito, nawa ay napagpala tayo sa mga salita ng Diyos na ating narinig, sa ating pag-aawitan, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa ating paghahandog. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Pastor para sa basbas at panalangin at basbas. Inaanyaya po tumayo ang kapulutan. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga ito. Na tunay nga po, Lord, na pagmamahal mo ay nakikita ko sa mga kapatiran ito. Dahil sila ay aktibo, maaga pa lamang ay nandito. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa kagalingan ng mga kapatid ko ito na mayroong karamdaman. Salamat po, Lord. At sa umaga nga po ito, hinihingi ko po sa inyo ang basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Okay, eksakto, 11. Ha? Bago tayo magbukas, awitin muna natin yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay Masayang tunay.